At yun nga po, salamat sa pagpapaintindi po sa akin ng Panginoon sa aspeto pong iyon. At ako po nagpapasalamat din po sa bawat matyagang nagtuturo. And salamat po sa inyong mga buhay, kayo po ipagpapala, lalo po kay Tatay Pastor Eloy. At yan po sa aming teacher, kay Brother Albert Burigas po. Salamat po sa pagpapagamit sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga tinuturo sa amin na tunay po yung habang ang Kuya Ambet po ay nagtuturo sa amin about sa tulip class. Salamat po sa Panginoon na pasama sa klaseng iyon. Talagang tayo nga pala ay wala talaga sa ating sarili. Tayo talaga ay talagang patay. Talagang lahat ay masabi nating biyaya lamang ng Panginoon. At yun nga, salamat sa klaseng iyon. Dalangin ko na, yun nga, ako din ay lumago pa sa kanyang biyaya at lalo't sa doktrina nga po. At ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon na yun, pagpapatuloy po nung pagpapasalamat ko sa, yun sa nagdaang camp po. Ako po talaga ay super blessed na blessed po dun sa camp na iyon. At bagaman yung first time ko lang po talaga na camp yun, na napuntahan, yun na po yung pinaka-the best para sa akin po. At yun nga po, ako ay nagpapasalamat nun po sa Panginoon kasi sa bawat kagrupo din po, makikita ko talaga po dun yung about sa pagiging modesty po sa bawat churches. Bagaman may mga kasama po doon mga unbelievers pa, pero kita ko po doon sa mga, habang aking inaano nga po doon sa mga 5 churches po kasi yon na magkakasama, makikita po natin yung pagkakaiba natin dito sa kanila po, sa modesty. Kasi yung sa kanila po ay yung sa mga babae, ang ng suot, ang ninipis or sandor, mga ganun po, or above the knee, yung ganun po. Sa mga lalaki ay ganun din. Kumbaga, talagang, parang ang paborito po talaga nilang anuhin yung above the knee, po. At, kumbaga po doon sa isa kong kagrupo, sabi nga po ni Kuya Leadership Paulo, ni Kuya Leadership Pau, yan, may co-leaders, yan po, ay sabi grabe nga palang discipline dyan sa inyo. Nakakatuwa naman, sabi pong gano'n sa akin. Di po sa akin, masaya ako kasi grabe nga pa talaga ang pagdisiplina sa atin ng pastor. Kaya tayo ay talagang patuloy na makinig sa ating pastor nga. At yun nga, dahil sabi dun ay, grabe naman, napakadisiplina naman dyan sa inyo. No? Kasi makikita talaga natin yung pagkakaiba sa ibang churches pag nakita natin yung pagkakaiba natin dito sa atin. At yun nga po, dun sa nagdaang camp po ay nakaranas din po maging leader. Yan, may co-leaders, si Kuya Mark, Ate Antoinette. Puro mga JABC po ang mga naging leaders po dun sa camp. Halos po lahat. Pero ako po yung nagpapasalamat dahil isa po sa realizations ko doon sa pagiging leader ay hindi nga pala madali. Hindi nga po pala madali maging isang leader. Kumbaga, kung ating i-apply sa ating pastor, ay hindi nga pala madali ang kanyang tayo. Mahirap dahil ang kanyang mga pinangungunahan ay iba't iba ang behavior, iba't iba. Kaya yun nga, tayo talaga ay tinuturuan din ng Panginoon na mahalin ang kanyang lingkod, suportahan, ipanalangin, at yung lubos sa pakamahalin nga din po. At yun po, ako po ay nagpapasalamat din doon po sa camp sa mga messages, sa mga buhay po ng mga pastor doon na ginamit, sa mga preachers po, mga devotions. Yan po, ako po ay nagpapasalamat sa mga mensahe po doon dahil ako ay nagpapasalamat dahil patuloy po nangungusap ang Panginoon. Before, during, and after camp talaga po ay nangungusap ang Panginoon sa akin. At sa pribado po talaga na aking buhay ay talagang napapaiyak po ako. Na sabi ko, Panginoon, salamat dahil kinakausap mo pa. Dahil nakakatakot kung hindi na nangungusap ang Panginoon sa atin talaga po. At yun nga po, dun sa mga messages po dun dun sa mga pastor po nakita ko na salamat sa talagang ganong gawain dahil yun po ay ako nagpapasalamat sa pagmamahal po nila sa aming mga kabataan tulad ko po. Ako ay nagpapasalamat po dun sa Panginoon nga po. At dun din sa mga obstacle din po na nasalihan. Ako po yung nagpapasalamat dahil naranasan ko po yun. First time ko pong maranasan at hindi na po talaga uulit. Joke lang. Doon po sa mga obstacle, talagang mahirap. Kung i-apply ko po yun sa buhay Kristiyano, ay talagang ganun din po. Maraming hindrances, maraming
maraming pipigil sa'yo, pero ang nais ng Panginoon na ipakita doon is magpatuloy ka lang sa Panginoon. Kahit ano man ang mangyari, mas piliin mo palagi ang magpatuloy at mas ipaglaban, sabi nga po ng pastor, ipaglaban ang pag-ibig sa Diyos. At ako po yung nagpapasalamat dahil sa bawat discouragements at sa bawat luha na pumapatak sa aking mata, ako po ay nagpapasalamat dahil alam ko ang lahat kong ginagawa na para sa Panginoon na hindi walang kabuluhan. Ano po? At yun, ako po ay nagpapasalamat din sa napakadami pong pagpapala ng Panginoon. Bagamat sabi nga na nasa ganung kalagayan tayo, pero andun pa rin talaga ang pagpapala ng Panginoon. Salamat sa kanyang pag-iingat. Maging, yun po, pasama po ako patuloy sa inyong panalangin. Talagang ang Panginoon ay nangungusap talaga. Kanina po salamat po dun sa pinirich po ng pastor kanina, talagang nangungusap ang Panginoon. Nakakaunti ang manggagawa. Ano nga po? Kakaunti ang Ayan po. Pasama po sa inyong panalangin dahil talagang pagkatapos po talaga nung camp is ang dami pong tudla agad ng kaaway. Yan po. Ang dami pong tudla ng kaaway. Andun po yung takot na baka pag sumunod ako sa Panginoon ay ganire, baka ang pamilya ko'y hindi naman. Baka pag ako'y pumunta dyan sa pagiging full-time is, baka hindi ko kaya. Sabi nga po natin, Tonet, kapag pumasok ka sa full-time at hindi mo naman din, sayang din. Pero kapag ikaw'y tinatawag ng Panginoon at hindi ka sumunod, sayang din. Kaya, yun po, ako'y pasama po sa inyong mga panalangin nga. Dahil ang tudla po talaga ng kaway ay pinapasok po sa aking isipan. Ngayon ay, wag mo nang ituloy yan. Wag mo nang itatakwil ka ng pamilya mo. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita po na patuloy nangungusap, sabi nga doon sa mga devotions ko, huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. At doon din na, yun nga, pabayaan man ako ng aking ama't ina dito sa mundo, ng aking magulang, ay dadamputin naman ako ng Panginoon. At yun, talaga napakadami, ang daming pangungusap ng Panginoon. At yun nga din about sa aspect nga ng pag-full-time, sabi nga doon sa preaching doon, sabi nga po doon nung Nicoy Leonard, nakausap ko po kasi, isa po siya sa members ng Stellar Seals for Christ, sabi ni Nicoy Leonard sa akin tinanong ko po kasi, ano po ang pag-surrender ng buhay sa Panginoon? Ano yung pagsusuko ng buhay sa Panginoon? Kasi, nami-misconception po ng iba na ang pagsusuko ng buhay sa Panginoon ay palaging sa pag-full-time. Hindi po ganun. Kundi ang pagsusuko ng buhay ay yung buong puso mo, buong mind mo, buong lakas mo ay inaano mo talaga sa Panginoon sa araw-araw ng iyong buhay nga po. At yun yung pagsusuko ng buhay, hindi palaging pag-full-time nga po. Kundi yung araw-araw kang sumusuko sa Panginoon, yung you're focusing to God talaga. At pinagkakatiwalaan mo siya sa bawat pagkakataon ng iyong buhay. Yun po yung pagsusuko ng buhay talaga sa Panginoon. At yung pasama po sa inyong panalangin dahil lalapit na po ang pasukan. Ang sabi nga po ng parents ko ngayon kasi po ako'y nag-try din po nun sa KLL. Ako po yung nag-exam din sa KLL. Ay ngayong July 26 ko pa po malalaman ang result kung ako ay nakapasa doon or hindi po. So yun, pasama po sa inyong panalangin kasi tuwing aalis nga din po ako sa ngayon, ang sinasabi po ng parents ko is, bakit hindi ikaw nag-iintindi ng mga scholarship mong ganyan. So ako po, bilang sa akin, ako po yung talagang naguguluhan talaga sa ngayon. Ako po yung naguguluhan na, yun nga, bakit daw hindi ako nag-iintindi, pati ng trabaho, ganyan. So, talagang ipinagkakatiwala ko na po talaga ang lahat sa Panginoon kasi alam kong ako ay nagtitiwala sa Panginoon na may alam ng lahat. Dahil hindi nga po natin alam ang mangyayari kinabukasan. So, yun po. Malapit na po rin ang pasukan. Yun po. Na ay patuloy pang kausapin ng Panginoon, i-clarify, sabi nga din ng Kuya Hen, i-clarify naman yan kung talagang may calling, i-clarify naman ng Panginoon yan along the way. At yun, pasama po sa inyong panalangin dahil hindi po biro ang tudla ng kaaway. Alam po ng kaaway ang ating mga kahinaan, alam din po ng Panginoon ang ating kahinaan. At salamat po sa Panginoon na dahil sa bawat kahinaan na yon, ako'y kanyang pinatatatag. Kasi alam po ng Panginoon kung gaano ako kahina. Pero minsan nga po natatanong ko, Panginoon, alam mo kung gaano ako kahina, pero bakit mo ako pinapadaan sa mga ganito?
Pero yun nga, sabi din ng kanyang mga salita ay may purpose po ang lahat. Kung bakit nangyayari nga. Alam ko yun ay preparation ng Panginoon. Alam ko minomolde pa ako ng Panginoon. Kasi talagang hindi po biro ang buhay Kristiyano po. Ano po, hindi madali. Madaming hadlang, maging ang kasambahay mo, maging mga relatives mo. Pero ang nais ng Panginoon ay magpatuloy lamang tayo kahit anong mangyayari. At yun, salamat po sa inyong mga buhay, kayo ay pagpala sa akin. Ako po'y masaya talaga na kilala kayo sa aking mga buhay, na minsang nabahaginan, at yun ay sa biyaya naligtas, at dito din na lang ng Panginoon. Ako po nagpapasalamat din po na talagang ako po ay nakalaya sa maling paniniwala. Ako ay dito nilagay ng Panginoon. And I'm proud to be a Baptist nga po. At purihin po ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga biyaya. Pasto. Hello. So yun po, tunay po na nakikita natin yung buhay po ni Lorilyn. At biyaya po na tayo